Ayan, nasa nun ha? ASEC Joey Villaraman, tagapagsalita po ng Task Force El Nino. ASEC, napapanood po kasi na 25. Napapakinggan po sa Radyo Agila at live din po sa aming mga social media account. Muli po, ako si Jen, kasama po si Nelson. ASEC Joey, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Jen, at sa inyo mga taga-subaybay. Kamusta na po kayo? Ay, okay naman po. Nandito po tayo sa Zamboanga City ngayon kung saan kahapon po ay namigay po ng tulong ang mismong Pangulo sa mga magsasaka mangingisda po ng Zamboanga City, Zamboanga del Norte, del Sur at Sibugay po. Naiwan pala kayo dyan, kahapon nire-report sa atin. Pero anyway, sa kabuuan po, mga gaano karami yung napagkalooban natin ng cash assistance sa ASEC? Opo, doon po sa mga nabanggit kong lugar sa Zamboanga City, for example po, 10 million po ang nabigay ng Office of the President. Sa Del Norte po ay nasa 14.2 million. Sa Del Sur, 14.3 at sa Sibugay po ay 20.3 million pesos po. So roughly 60 million po. Pero mula pa lamang po yan sa Office of the President. Hindi pa po kasama yung tulong na patuloy na binibigay po ng Department of Agriculture, ng DSWD at ng iba pang ahensya ng gobyerno. Paano po yung pag-aabot sa mga hindi nakarating dyan kahapon, kaharap ng Pangulong Bongbong, ASEC? Opo, actually ceremonial po yung nangyari kahapon. Pero yung mga governor po nung nabanggit kong probinsya ang nandito para po tumanggap po ng tulong mula sa Pangulo. So ang mangyayari po ay meron pong 10 po na kinatawan mula sa each province, whether magsasaka po o mangingisda, pero representative lang po sila. Pero po meron na po kasing ginawa na listahan ang Department of Agriculture sa tulong po ng mga LGU para po ma-identify po kung sino po talaga yung matinding na apektuhan ng El Nino at sila po yung maaabutan ng financial assistance na nabigay po ng Pangulo kahapon. So dun pala sa mga binigyan, tinukoy ito ng mga lokal na pamahalaan kasi baka mamaya magtampo yung iba, o ba't ako, naapektuhan din ako, tapos hindi ako nakatanggap. ASEC. Opo, very stringent po at masusi po ang pag-validate po ng Department of Agriculture sa mga recipients po. So sinala po yan ng Department of Agriculture pati rin po ng local government units para matukoy po talaga kung sino yung apektado in terms of agricultural sector or sa fishery sector po. Okay. Kaya po yung actually yung title po ng programa is Presidential Assistance to Fisher Folk, Farmers and their Families po. Bukod sa Region 9, baka magtampo naman yung ibang rehiyon na apektado rin po. Ano plano natin dito? Ay nabanggit po ng Pangulo sa kanyang talumpati na wala pong rehiyon na maiiwan at wala pong probinsya na makakaligtaan. Ang ginawa nga po sabi niya nga po, ang Malacanang po ang pupunta sa mga mamamayan. So simula pa lamang po kahapon ng presidential assistance at mag-iikot po sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. Inuna lamang po ang Zamboanga Peninsula dahil po nung kasagsagan po o pagsisimula po ng strong and mature El Nino. Region 9 po ang isa sa mga naunang naapektuhan po ng El Nino. Kaya minabuti po ng Pangulo na dumalaw dito muna. Inuna niya ito. Pero sa mga susunod po na linggo, mag-iikot-ikot po siya sa iba't ibang probinsya. Ang mangyayari po dahil 82 po ang ating probinsya at karamihan po doon ay apektado, ay hindi naman po pwede physically mapuntahan niya lahat in so short time span. So ang mangyayari po, pupunta siya sa isang lugar representing the region at pupunta po yung mga kinatawan ng mga probinsya. In yesterday's case po, mga gobernador po ang pumunta, gobernador ng Zamboanga Peninsula at sila po yung tatanggap ng tulong mula sa Office of the President. ASEC, si Nelson po. ASEC, yung report ba na the worst is over ay makukumpira na natin sa ngayon? Ang sinasabi po, Sir Nelson, ng Pag-asa is papahina na po o patuloy na humihina po ang El Nino ngayong buwan. Pero hindi pa po tayo nakakatanggap ng sapat na pag-uulan. Kaya hindi pa po natin masasabi kung mapupunan yung ating water sources, kung magiging normal yung ating electrical supply at hindi po magkakaroon po ng pinsala sa kalusugan ng ating mga kababayan. So critical po ang buwan ng Mayo kahit sinasabi pong humihina na po yan gaya po nung palagi pong ginagamit na analogy po ng Pag-asa gamit ang plancha po
kung nakasaksak po ng January at February yung plancha at simula March po hanggang ngayon ay nakaangkop na po yung plancha, may init pa rin po tayong nafe-feel. So meron pa rin po yung epekto sa agricultural sector, sa fishery sector, at sa kalusugan natin, at saka sa water at electrical resources natin. So kailangan pong magbantay pa rin tayo hanggat hindi pa po talaga tayo in the safe zone, kumbaga. Ano ang intervention naman, kasi itong cash assistance, syempre pantawid nila ito, no? Habang wala silang kabuhayan. Pero dun sa pag-rehabilitate, halimbawa yung may natuyong palaisdaan, tuyong-tuyo na bukid, ano ang assistance natin sa kanila, ASEC? Diyan po pumapasok yung Quick Response Fund ng Department of Agriculture, particularly po sa mga sakahan. Kung nabanggit niyo, Sir Nelson, yung tigang na lupa, syempre po ang kailangan po doon ay mapatubigan muli. So, ongoing po ang projects ng National Irrigation Administration, not just for improvement of irrigation systems, pagbubukas ng bagong irrigation system, pagtatayo po ng communal irrigation system para po mapatubigan ang mga lupa na tigang sa ngayon. So medyo matagal po talaga yung irrigation process at saka yung rehabilitation process. Pero yan po ang isinasagawa na sa ngayon. Naghahanap din po ng ibang water sources. Kung yung mga dating balon po ay natuyo na, meron pong sinasurvey, geosurvey ngayon para makapaghanap ng ibang source for the time being para po madiligan po at ma-irrigate po yung mga tuyong lupa. Yan po understandably habang nire-rehabilitate po ang mga sakahan at wala pong magawa po ang ating mga mangingisda sa aquaculture sector, pati po yung mga pumapalaot. Binibigyan naman po sila ng alternative means of livelihood para habang nire-rehabilitate pa rin po yung kanilang kabuhayan, meron naman silang other source of income. Ang kinakaharap naman natin after nitong El Nino ay La Nina, di ba, ASEC? Kayo pa rin po ba yun? Bubuo ba ng bagong task force La Nina o i-convert lang kayo sa yung pangalan, magiging task force La Nina lang? Under po sa executive order na nag-reactivate at nag-reconstitute sa task force El Nino, kasama na rin po doon yung paghahanda sa measures, mitigation measures po para sa La Nina. So tuloy-tuloy lang po ang trabaho ng task force sakaling mag-shift na nga po to La Nina. Actually, kahit nga po sa kasagsagan ng El Nino, pinag-uusapan na rin po yung kung paano po sasaluhin yung excess water na idudulot po ng matinding pag-ulan at pagbabaha na characteristic po ng La Nina. So actually, noong Tuesday po, meron din pong isang meeting sa Malacanang na pinangunahan ng Pangulo at nandun po yung kinatawan ng DENR, DPWH, pati NIA po. Kasi nga po, kailangan paghandaan po, although pinaghahandaan na talaga yung improvement ng flood control measures, pati po yung mga catchment systems or impounding facilities po para po mapakinabangan natin yung tubig na manggagaling po sa matinding pagbuhos ng ulan sakaling mag-shift na po. Anyway, ASEC, baka meron kami hindi na itanong na importante po makarating sa ating mga kababayan. Opo, maraming salamat sa pagkakataon, Sir Ben, Sir Nelson. Kahit po sinasabi po ng Pag-asa na pahupa na po ang epekto ng El Nino, kailangan pa rin po tayong magmatsag at maging wise po sa ating paggamit ng ating limited resources gaya ng tubig at kuryente po hanggat hindi pa po natin nakikita yung end po ng El Nino. Sa paghahanda naman po natin sa La Nina, kahit ilang buwan pa po yan at hindi pa po tayo makakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan, maganda po na maghanda po tayo in terms of yung evacuation plan natin sa ating mga pamilya, yung ating supplies, yung ating mga go bag, at palagi po tayong tumingin or maghanap o humingi ng update in terms of weather para alam po natin ang nangyayari sa ating mga kapaligiran. So habang hindi pa po natatapos ang El Nino, nandyan pa rin po ang pagtitiyak ng gobyerno po
ang mga sektor at ang ating mga kababayan na apektado. Kahapon po, nagsimula na po mag-ikot ng Pangulo para mapaabutan po ng tulong ang ating mga kababayan. At umasa po kayo na ang Malacanang po, gaya ng nabanggit ng Pangulo, ang pupunta sa mga mamamayan para po maibsan po ang paghihirap ng ating mga kababayan at dahil po sa pinsalang dulot ng El Nino. ASEC, bahagi kayo naming magandang umaga. Maraming pong salamat. Mga kaibigan, ASEC, Joey Villarama.